Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa The Covenant Word of God, ang preaching telecast ng Bread from Heaven Christian Fellowship's Media Outreach Program. Kami ay isang Reform and Bible-based Christian church na matatagpuan sa Concha Cruz, corner Domingo Poblete Street, BF Homes, Parañaque, Philippines. Para mas makilalang mabuti ang aming simbahan, maaari mong bisitahin ang aming website, www.breadfromheaven.org. Maaari mo rin kaming i-follow sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe sa kahit alin sa aming mga social media accounts kung kailangan mo ng panalangin o payo. Ngayon, hayaan mo kaming ibahagi ang mga katotohanan mula sa banal na Biblia na tutulong sa atin para magtiwala sa natapos na gawain ni Hesukristo. Magbunyi sa kanyang presensya at magpuri sa ating Panginoon. Ili ko pong tumayo tayo at babasahin po natin ang sulat ni San Mateo, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 15. Mateo, Kabanatang 6, mga talatang 1 hanggang 15. Ito po ay mula sa salin sa Tagalog ang Biblia. Mateo, Kabanatang 1, talatang 6, talatang 1 hanggang 15. Ganito pong sinasabi. Mag-ingat kayo na huwag niyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang maging lihim ang iyong paglilimos. At ang iyong Ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. At kapag kayo ay nanalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay nanalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. At sa panalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat inakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Manalangin nga kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami na ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kalalatian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit hindi niyo pinatawad ang mga tao sa kanilang kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y maupo at tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo sa pagsamba. At gawin po ang sandali ito ay maging pagkakataon upang sa pamamagitan ng iyong salita ay mangusap ka sa anumang kaparaanan para sa bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Amen. Bubuksan po natin ang bagong tema sa ikalawang quarter po ng taong ito na pinamagatan natin dito po sa ating harapan, Our Father who art in heaven. Ginamit po namin yung lumang salin ng English at yan ay makikita nyo sa King James Version. I think King James Version. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sa Tagalog, aming
Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang bahagi ng banal na kasulatan na ating binasa ay karugtong ng mahabang pagtuturo na ginawa ng Panginoon. Ang tawag dito ay the Olivet Discourse. Mula chapter 5 hanggang chapter 7. No? At bukod dito, ito yung pangyayari na nung panahong yun ay sila ay nasa lugar ng tinatawag na the Mount of Olives. Kaya tinawag yan na Olivet Discourse. At ang isang pangunahing dahilan din ito ay para sa mga tagasunod ni Kristo. No? Tagasunod ng Panginoong Hesus. Totoo sa kanila at totoo sa atin ngayon kung paanong tayo ay mamumuhay bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Ang tanong, paano nga ba tayo mamumuhay bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus? Kaugnay nito, binigyan din sa tinatawag na Olivet Discourse ang pangangailangan ng ating pamumuhay na naakma sa kaharian o sa mga pinagaharian ng Diyos. At dito nga natin mababasa kung paanong itinuro ng Panginoon ang panalangin. Ama namin, naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya nga dapat maunawaan ng sino mang sumusunod sa Panginoon, sila ngayon at tayo ngayon, bukod sa kailangan ng buhay natin ay naakma sa buhay na pinagaharian ng Diyos, meron tayong Ama na nasa langit. So bukod sa tayo pinagaharian ng Diyos, meron tayong Ama na nasa langit. Sa bubulay-bulay po natin ngayong umaga ay pinamagatan ko ang mensaheng ito sapagkat meron tayong Ama na nasa langit. At dalawang katotohanan po ang ating pagbubulay-bulayan sapagkat tayo ay merong Ama na nasa langit. Una po, sapagkat tayo ay merong Ama na nasa langit, siya ang pamantayan ng ating katuwiran sa harap ng mga tao. Sapagkat tayo ay merong Ama na nasa langit, siya ang pamantayan ng ating katuwiran sa harapan ng mga tao. Yun po yung makikita natin mula talatang 1 hanggang talatang 5. Hindi na natin babasahin. Well, mapapansin natin na binibigyan din sa bagong ito ay yung kung paano ipamumuhay ang katuwiran na meron ang sinumang tagasunod ni Kristo. Na patungkol sa ating katuwiran, kailangan maging maliwanag sa atin na ang katuwirang taglay natin at taglay ng sinumang sumusunod sa Panginoon, totoo sa kanila at totoo sa atin ngayon, ang katuwiran natin ay galing sa Panginoong Hesus. Ang tawag po dito sa English ay imputed righteousness. Yun po yung talagang katuwiran natin. Ibig sabihin, meron lang tayong masasabing katuwiran dahil sa katuwiran ng Panginoon. At yun din ang katuwirang dapat mahayag sa atin, sa buhay natin. Kaya nga mapapansin natin na ginamit sa salin sa Tagalog ang salitang kabanalan, imbis na yung salitang katuwiran. Sa English version, ganito po din ang mababasa natin. Sabi doon, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then, you will have no reward from your Father who is in heaven. Well, kung pag-aaralan po nating maigi, ang katuwiran na hinihingi sa atin dito, kaugnay ng ating pakipagkapwa-tao, ay dapat higit sa kabutihan o higit pa sa kabutihan na maipapakita at magagawa ni naman kahit walang pagkakilala sa Diyos. Sapagkat alam naman natin, kahit hindi nakakakilala sa Diyos, ay nakakagawa ng kabutihan. At hindi nga katakataka na ang isinaling sa Tagalog ay kabanalan. Ang gustong sabihin, kung paano natin ipamamuhay ang katuwiran sa buhay. Tayo na mga kumikilala sa Panginoon, ang pamantayan talaga ay kabanalan. Sapagkat dapat nating maintindihan at dapat nating maunawaan, ang Diyos na ating kinikilala ay Diyos na banal. At siya ang ating Ama na nasa langit. Pag-isipan natin. Sapagkat kapag pinag-usapan natin ang paggawa ng kabutihan sa kapwa, mayroong mga tao na wala namang pagkakilala sa Panginoon, ay tila mas mataas pa at mas may ginagawa pang mabuti kaysa doon sa mga nagsasabing sila ay nakakilala sa Panginoon. At sa totoo, na pag-iiwanan tayo kung paggawa ng kabutihan at kabutihan lang ang pag-uusapan. Tayo na kumikilala sa Panginoon, tayo na nagsasabi na tayo na sa Panginoon, na pag-iiwanan tayo kung pag-uusapan ay yung paggawa ng kabutihan at kabutihan ng pag-uusapan.
Well, walang iniwan sa loob ng ating mga tahanan kung sinasabi natin na tayo'y Kristiyanong pamilya. Kung maaaring tayo ay bahagi na ng isang pamilya ng Diyos, may mga pagkakataon, no? Tinatawag nating tayo nakakilala sa Panginoon, pero bakit minsan ay nahirapan tayong pakitaan ng mas mataas na kabutihan ang mga taong nasa loob ng ating tahanan? Bakit mas na-appreciate pa natin yung mga iba kaysa dun sa asawa natin, o kaya ay sa mga anak natin, o kaya ay sa mga magulang natin? Ang totoo lang, o sa totoo lang, mas nanineglect natin yung mga taong malalapit sa atin. Bili nyo, nakakamusta natin yung mga taong nasa opisina natin, pero yung nasa loob ng bahay, hindi natin napapansin. Minsan pa nga, sabi nga bato-bato sa langit, ang tamaan ay tamaan na lang, di ba? Sabi nila, ang bait natin sa ibang bahay, pero pagdating sa loob ng bahay, kung magdabog ay wagas. Ha? Actually, mahigpit ang pananalita ng Panginoon sa bagay ito. Sapagkat hindi lamang issue ng kung paano natin ipapakita yung katuwiran sa buhay natin, kundi kung paano tayo ay dapat aware na higit sa lahat, meron tayong Ama na nasa langit. Higit sa katuwiran ay dala natin ang pangalan ng ating Ama na nasa langit. At kung titignan natin, may klase ng tao na tinukoy ang Panginoon sa bagay ito na tinawag niyang mga taong papansin o yung mga taong mapagkunwari. Sa English ay ginamit po ang salitang hypocrites. That was sa verse 2 and verse 5. Well, maganda sana ang salitang hypocrites. Originally, ang salitang hypocrites ay maganda. Pero sa paglaon ay naiba ang kahulugan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung pong salitang hypocrites ay katumbas ng salitang artista. Di ba maganda? Anong gusto yung tawag sa inyo? Artista o hypocrites? Siyempre, gusto nyo artista. Pero halos iisa ang kahulugan ng dalawa. Matatandaan nyo na kapag pinag-usapan ang artista, dun sa mga dating pinapakita bago magsimula ang isang movie, ipapakita yung dalawang mukha. No? Isa'y nakatawa at yung isa'y masaya at yung isa ay malungkot. Ang tawag doon ay yung dalawang mukha ng sining, masaya at malungkot. Kaya nga sa mga artista, sanay silang magpakita ng dalawang mukha. Iba sa harap ng kamera at iba sa totoong buhay. Kaya kahit salungat, sa tama, yung gagampanan nila sa harap ng kamera, well, sasabihin nila, trabaho lang yon bilang artista. Ngunit bilang mga tagasunod ng Panginoon, hindi pwedeng dalawa ang ating mukha. Iba tayo sa loob ng simbahan at iba pag nagkanya-kanya na tayo. Hindi pwede sapagkat higit sa lahat, meron tayong Ama na nasa langit. Pag-isipan natin. Well, kung obserbahan natin ang ating kapanahunan ngayon, ang laki po ng pagkakaiba kung paano nagiging independent ang henerasyon ngayon kaysa noon. Minsan mahirap pagka narinig ng anak, no? Laging sasabihin ng magulang, ibang-iba, no? Nung panahon namin. Kung matuturete man ang inyong pandinig, no, kay mga anak, pero minsan nasasabi ng mga magulang, ibang-iba nung aming kapanahunan. Well, nakikita natin yung malaking pagkakaiba kung paano nagiging independent ang mga bagong henerasyon ngayon kaysa noon. Either ang mga magulang ay wala nang magawa, or either hindi na mapigilan or hindi na pinipigilan kung paano ang mga henerasyon ngayon ay nagdi-decide apart from their parents. Naghahanap po ako ng pag-aaral tungkol sa advantage ng decision-making ng mga bagong henerasyon ngayon. At merong isang article lang ang nagsabi ng ganito. Ang sabi niya, younger generations must have readily available tools enabling their full participation in decision-making arenas to better shape a brighter future for all. Ito po ay ayon sa UN Commission for Social Development. Mukhang okay, no? Mukhang okay, no? Kaya na ng bagong henerasyon na mag-decide on their own.
Minsan pa nga, nagugulat na lang tayo, bigla silang mawawala, bigla din silang darating. Ano? May kasama pa. Di ba? May kasama pa. Hindi ko lang alam kung meron kayong kakilala na pag dumarating, iba-iba yung pinapakilala. Meron ba rito ng mga anak na ganito? Pagdating sa bahay, iba-iba yung pinapakilala? Well, gusto lang natin sabihin, mukhang kaya na ng ating bagong henerasyon na mag-decide on their own. Pero sa isang banda, nung tingnan ko yung kondisyon, kung paano nagbago ang tahanan over the years. Paano ba nagbagong tahanan? 10 years to 30 years ago. Paano nagbago ang loob ng tahanan over the years? Alam niyo ang common observation? Isa sa mga common observation, single parenting is on the rise. Single parenting is on the rise. Tumataas ang bilang ng mga single parents. No? Nanay o tatay lang ang nasa loob ng tahanan. At ang isang bunga niyan, nagkukulang na ng modelo na sinusundan ang ating bagong henerasyon. Well, maaaring hindi natin mapipigilan ang mga ilan pang mga pagbabagong nagaganap at magaganap pa sa ating bagong henerasyon na maaaring makabubuti o makasasama sa kanila o sa kanilang kinabukasan. Pero hindi dapat mabago ay kung paano tayo'y mamumuhay sa katuwiran na ang pangunahing pamantayan natin ay sapagkat meron tayong Ama na nasa langit. Sapagkat yan ang tamang direksyon sa buhay. Tandaan natin na ang pamumuhay natin sa katuwiran ay hindi dapat ididikta kung ano man ang trend ng bagong henerasyon, kundi ang pamantayan lagi ay sapagkat meron tayong Ama na nasa langit. Well, bakit nga ba pabago-bago ang trend sa pagbabago ng henerasyon? Sabi ng isang manunulat, but from the time children are born until there is fruit that indicates that they have been born again, parents are in the role of evangelists, constantly pointing and urging their children toward Christ, who alone can remedy the heart's problem that caused them to love unrighteousness. Well, isang indikasyon lang na nakikita natin sa pabago-bagong trend ng henerasyon ay yung pag-ibig to unrighteousness. Pag-ibig ng henerasyon to unrighteousness. And what is the solution? No, the parents constantly pointing and urging their children toward Christ, who alone can remedy the heart's problem that caused them to love unrighteousness. Kaya nga wag nating isuko kung ano ang tamang pamantayan ng katuwiran sa buhay. Sapagkat meron tayong Ama sa langit, siya ang pamantayan ng ating katuwiran sa harap ng mga tao. Ikalawa, sapagkat meron tayong Ama na nasa langit, siya ang pinagmumulan ng ating kapanatagan sa buhay. Sapagkat meron tayong Ama sa langit, siya ang pinagmumulan ng kapanatagan natin sa buhay. Yun po mula sa talatang 6 hanggang talatang 15. And kung papansinin po natin ang bahagi ito, bagamat inulit yung paglalarawan sa pagtukoy sa mga taong papansin at sa mga taong mapagkunwari, idinagdag sa paglalarawan yung mga taong tulad ng mga hintil. Napansin niyo ba? Ang sabi doon, tulad ng mga hintil. At sino yung mga taong, sino sinasabing mga hintil? Well, kung titignan natin ang ibang mga bahagi ng Banal Sulatan tungkol sa paliwanag sa mga taong mga hintil, ang totoo, tayo'y dating mga hintil. Tayo'y dating mga hintil. Ano? Either walang Diyos or merong Diyos, meron mang Diyos, meron mang kinikilalang Diyos, pero hindi ang tunay na Diyos na siyang ating Ama na nasa langit. At bukod doon, bago natin makalimutan, merong partikular na mga tao na tinukoy ang Panginoon sa baging ito na sa totoo ay 2 ulit binanggit. Sino yun? Sila yung mga taong papansin at mapagkunwari na tumatayo sa mga sinagoga at sa mga lansangan. At sino-sino sila? Sila yung mga taong nagsasabing sila'y may pananampalataya at may larawang makadiyos, pero ang puso ay malayo sa Diyos. At alam niyo kung anong sinasabi ng Panginoon sa ganitong klase ng tao? Sino rin yung mga hintil? Sila yung mapapansin, mapagkunwari,
at tumatay sa mga sinagoga at sa mga lansangan. Sila yung mga taong nagsasabing may pananampalataya at may larawang makadiyos, pero ang totoo, ang puso ay malayo sa Diyos. At anong sabi ng Panginoon tungkol sa kanila? Sabi sa talatang 8, huwag kayong tumulad sa kanila. Huwag nga kayong tumulad sa kanila. Sino sila? Yung hentil? Sila yung either walang Diyos o meron mang kinikilalang Diyos pero hindi ang totoong Diyos. Ganon din, sila yung mga taong nagsasabing sila may pananampalataya at may larawang makadiyos. Pero ang totoo, malayo ang puso sa Diyos. Ang tanong, paano natin nalalaman na hindi tayo natutulad sa kanila? Sa palagay nyo? Paano natin nalalaman na tayo hindi natutulad sa mga taong binanggit? Kasi mas mukhang dumadami sila. Imbis na tayo yung dumadami, mas mukhang dumadami sila. Ano? Ang problema, kung napapasama tayo. Ang sabi ng Panginoon, huwag nga kayong tumulad sa kanila. Bilang tayo ay sa Panginoon at bahagi ng kanyang kaharian, hindi tayo dapat tumulad sa mga hentil. Mga taong mapagkunaring makadiyos, ngunit ang puso ay malayo sa Diyos. Sapagat ang kapanatagan natin sa buhay ay nakasalig sa ating Ama na nasa langit. At ano nga ang kapahayagan na ang kapanatagan natin sa buhay ay nakasalig sa ating Diyos Ama na nasa langit? Well, mapapansin natin na may panalangin itinuro ang Panginoon mula talatang 9 hanggang talatang 15. So bukod dun sa dati na nating ginagawang pag-aralan ng panalangin ito, well, indikasyon din ang kapahayagan sa panalangin ito na sinasabing ang ating Diyos, ang tanging Diyos, at siyang ating Ama na nasa langit. So sa panalangin, hindi lamang ito pagtuturo patungkol sa panalangin, indikasyon din ito ng kapahayagan na ang Diyos, ang siyang ating tanging Diyos at siyang ating Ama na nasa langit. So ano yung mga kapahayagan ng kapanatagan natin sa buhay ay nakasalig lang sa ating Ama na nasa langit? Well, kung babasahin natin ang panalangin, sinasabi sa atin, kapag ang pinagmumula ng ating kapanatagan sa buhay ay tanging ang Ama sa langit, kinikilala natin na siya lang ang pag-uukulan ng ating pagsamba at wala ng iba. Kapag ang pinagmumula ng ating kapanatagan sa buhay ay tanging ang Ama na nasa langit, kinikilala natin na siya lang ang pag-uukulan ng ating pagsamba at wala ng iba. Di ba sabi sa panalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ang tanong, sa atin bang pagsamba, liban sa Panginoon, liban sa Ama, meron pa ba tayong ibang tinatawagan? Liban sa Ama, meron pa ba tayong ibang tinatawagan? O kaya naman, meron bang umaagaw ng ating pagsamba liban sa Diyos? Meron bang umaagaw ng kanyang kalagayan liban sa Diyos? Ano daw ang tawag dun sa mga bagay na umaagaw na dapat ay sa Diyos? Ano tawag dun? Idolatry. Mga Diyos-Diyosan. Ano yung ating mga Diyos-Diyosan sa buhay? Yung bagay na dapat sa Diyos ay binibigay natin sa iba. Ikalawa, hindi lang iyon, kundi kapag ang pinagmumula ng ating kapanatagan sa buhay ay tanging ang Ama na nasa langit, kinikilala natin na walang ibang masusunod at maghahari sa atin liban sa Kanya. Ano sabi dun sa panalangin? Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Well, madaling malaman kung sino ang ating Panginoon. Kung sinusunod natin ang Kanyang kalooban at ang Kanyang salita. Ang tanong, nakikinig ka ba sa tuwing siya ay nagsasalita? Hindi lang yon. Kapag ang pinagmumula ng ating kapanatagan sa buhay ay tanging ang Ama sa langit, kinikilala natin na higit sa lahat, sa Kanya tayo magtitiwala sa lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Ang sabi sa panalangin, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw. Well, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, walang anuman sa buhay natin na hindi natin kinikilala na galing sa Kanya.
kung kinikilala natin, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, walang anuman sa atin na hindi natin kinikilala na galing sa Kanya. Hindi lang yon. Kapag ang pinagmumula ng ating kapanatagan sa buhay ay tanging ang Ama na nasa langit, kinikilala natin na magiging pangunahin ang Kanyang kalooban, hindi ang ating kalooban. Ang sabi sa panalangin, patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sa totoo, mayroong mga pangyari at sitwasyon sa buhay na hindi natin madaling gawin o matanggap. Well, katulad ng sinabi dito, yung magpatawad. O anumang sitwasyon na hindi madaling gawin o tanggapin. Pero nagiging madali kapag ang sinunod natin ay ang Kanyang kalooban. Kaya nga ang laging magandang tugon, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masusunod. Ang dahilan ng lahat ng ito, sapagkat tayo merong Ama na nasa langit, siyang pagmumulan ng ating kapanatagan sa buhay. Dalawang bagay po yung ating natutunan patungkol sa katotohanan sapagkat meron tayong Ama na nasa langit. Una, sabi natin, sapagkat tayo ay merong Ama na nasa langit, siya ang pamantayan ng ating katuwiran sa harap ng mga tao. Ikalawa, sapagkat tayo merong Ama na nasa langit, siyang pagmumulan ng ating kapanatagan sa buhay. Tandaan natin, walang pagbabago kung sino ang ating Ama sa langit. Kaya hindi rin mababago kung paano tayo susunod, sasamba, at magtitiwala sa Kanya. Kaya nga sa ating pag-aalala ng Banal na Hapunan, ito rin yung magiging kapahayagan ng ating pagpapahayag na walang ibang Diyos sa ating buhay liban sa Diyos. At siya ang ating Ama na nasa langit. Tawagin natin ang ating mga office bearers upang ibahagi ang mga elemento ng Banal na Hapunan. At sa ating pagtanggap ng pag-aala-alang ito, ay gawin nating muling pagtatalaga sa Panginoon ng ating buhay. Na kung merong dapat mahayag sa atin, ay walang iba kundi ang kapahayagan ng Kanyang katwiran na nasa buhay natin upang sa pamamagitan ng Kanyang buhay, ang mga tao ay mailapit natin sa Kanya. At higit sa lahat, ay yung kapahayagan na walang ibang magiging kapanatagan ng buhay natin liban siya. Kaya nga tayo sasamba sa Kanya. Kaya nga tayo magtitiwala sa Kanya. Kaya nga ang susundin natin higit sa lahat, hindi ang kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos. Calling all brothers and sisters in Christ to attend our worship service, whether online or face-to-face. Let us take this time to worship, study of God's Word, strengthen our faith, evangelize our community, and pray for our personal concerns. We look forward to seeing you. Inyong napanood ang The Covenant Word of God, ang preaching telecast ng Bread from Heaven Christian Fellowship's Media Outreach Program. Tayo'y pinagpala na ang ating simbahan ay patuloy na nagiging testimonya ng katapatan ng Diyos. Sa tamang panahon, dalangin natin na patnubayan nawa tayo ng Panginoon upang masimulan ang konstruksyon ng ating bagong church sanctuary. Kung nais ninyong tumulong at makilahok sa mga advocacies at activities ng church online at on-site, bisitahin lamang ang aming website para sa mga detalye. Inaanyayahan rin namin kayong mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Nagkaguluhan, tinig mo ay hanap. Yes, Lord. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang
po. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Dakila at kailanman di mahihimitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, talangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihimitan. O Diyos, talangin ko'y maghari. Ang aking adhika. O Diyos, talangin ko'y dakila. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko. For the last time. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Amen, O God. Worship you, Lord. Panginoong Jesus, Ikaw ang tunay na hari sa buong sanlibutan. Nasa iyong kamay lamang po ang puso ng mga pinuno. At ngayon, Panginoon, dalangin namin na maghari ka rin mismo sa aming mga buhay. Ikaw ang Panginoon namin, Jesus. Kaya't maghari ka sa landas ng aming mga buhay. Aawitin po natin ang dalangin natin ito. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, Opo, Panginoon. Dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong
namin at isipan namin, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang kataas-taasang hari.